Ito ang ibos kakanin ng mga Ilonggo. Gumagawa si mama nito tuwing okasyon. Bali 4 ka kilo ang lulutuin niyang malagkit rito. Naghiwa lang siya ng luya ng pinong-pino tsaka nilagyan niya ng asukal na bali 1/4. Tinimplahan niya din ng asin, bali 4 ka niyog itong gamit niyang gata. Pinaghalo lahat sa kaldero tsaka pinakuluan. Habang inaantay na kumulo yung gata, hinugasan niya muna itong 4 ka kilo na malagkit. Para lang ding sticky rice to ng ibang bansa pero nakabalot ito sa dahon ng niyog. Kapag naluto ito, yung amoy at lasa nito ay talagang swak pamari sa kape o di kaya sikwate. So ayan, pagkatapos mahugasan, hinalo niya ito doon sa gata na pinakuluan. Pagkatapos mahalo at maluto, hinango kaagad ito para maibalot. Hindi kailangang luto yung malagkit dahil lulutuin pa ito sa pangalawang beses. Medyo mahimay ang pagbabalot kaya ito ang pinakamatagal matapos. Buntal ang tawag namin dito sa batang dahon ng niyog sa Ilonggo. Ito yung pinakabatang sanga ng niyog na malapit sa ubod. Napakasimple lang ng ingredients. Masarap din naman yung ibinalot sa dahon ng saging. Pero itong dahon ng niyog ay kakaiba yung aroma. Mukhang madali lang kung tingnan ng pagbabalot pero hindi siya madali. Kung sana yan, madali lang to kay mama. Natapos ang pagbabalot at nakabalot si mama ng mahigit 80 kapiraso. Niluto niya ito mula hapon hanggang magdamag. At ayan, ito na ang nalutong ibos. Pwede nang parisan ng kape.